Mga Bobby, nasa daan na ang bagong uniforme ko. Malapit na itong ma-deliver. Hindi naman siguro ganito ka-coincidence para sa isang sikat na streamer ang uniforme. Malapit na ma-expire ang iyong order. Naku, malapit nang ma-expire. Malapit na ang bagong uniforme. Hintayin nyo lang. Zhao Longfei. Sa mga nakaraang taon, sinaktan mo ako, inabuso mo ako. Dahil mayaman at makapangyarihan ka, sinaktan mo ang pamilya at mga kaibigan ko. Nandito sa USB, lahat ng ebidensya ng krimen mo. Maghanda ka na sa kulungan. Zeno? Hello, nandito na ang order mo. Putanginang delivery rider, gusto mo bang mamatay? Bakit ang lakas ng kakatok mo? Pasensya na, ito po ang damit nyo. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Di mo pa nasusubukan ang damit, baka hindi ka siya. Anong gagawin ko? Kung hindi ka siya, sa seller kayo magreklamo, delivery lang ako. Wala akong pakialam. Basta kung hindi ka siya. Bibigyan kita ng bad review. Ikaw ang nangakit sa akin. Ayan, nangakit ka pa. Mahal. Dito ka magtago, bilis. Nasa kwarto KBA, papasok na ako. Kanino ka nagsasalita? Vala. Honey. Ngayon. Bakit ang aga mo umuwi? Kung hindi ako maagang umuwi, paano ko malalaman na may ibang lalaki ka? Anong sinasabi mo? Wala naman. Vala. Sige, hahanapin ko. Dito, o dito. Baka naman dito. Naku, patay tayo dito. Honey, tigilan Montag nga. Kung wala sa kwarto, edi nasa sala. Nakakatakot, buti na lang lumabas siya, hindi. Nasa sala pa ang phone, nakalive pa. Diyos ko, sana. Huwag sana makita ni Zhao Longfei. Nakita ang cellphone. Nahanap na kita. Zhao Longfei, tama na ang kalokohan Montag. Kung hindi mo mahanap, pag-usapan natin ang tungkol sa USB. Anong USB? Hindi ko alam. Bitawan mo ako. Hindi ko alam ang USB. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Syempre apihin kita. Ibigay mo sa akin ang USB. Hindi ko alam ang USB. Nagkukunwari ka pa? Mula sa computer ko, kinopya mo ang isang confidential file, nakatago sa USB. Ibigay mo na sa akin. Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa.
Pinakain kita, pinainom kita. Gusto mo pa akong saktan? Tulong. Walang makakapagligtas sa iyo. Mamatay ka na. Pumapatay siya. Anong gagawin? Tutulungan ko ba? Hindi ako lalabas. Si Zhao Longfei ay tycoon sa Jiangchen. Mayaman at makapangyarihan. Binigyan ko pa siya ng sungay. Kung lalabas ako ngayon, tiyak na papatay niya ako. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tumawag ng pulis. Mamatay ka na. Zhao Longfei. Pumatay ay labag sa batas. Ako ang Underground Emperor NG Jiangcheng. Maamin na akong nilabag na batas. Ibigay mo ng USB. Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Naibigay ko na ang USB sa iba kung papatayin mo ako. Bukas, ilalagay kita sa headline ng balita. Nang babanta ka? Sabihin mo, kanino mo ibinigay ang USB? Pagkabalan muntag ako. Kung hindi ko sasabihin sa iyo. Ako, may mga tao akong nagbabantay sa iyo. Wala kang pagkakataon. Makipag-ugnayan sa ibang tao. Talaga? Paano ako nakapag-order ng pagkain? Paano nakarating sa bahay ang delivery rider? Anong sinasabi mo? Ibinigay mo ang USB. Sa delivery rider? Tama. Bakit ako isinasangkot ng babae nito? Bago ka pa bumalik, dumating na ang delivery rider at kinuha ang USB. Katok. Wala akong kinuhang ikesi. Salamat sa pagsabi mo sa akin. Pagkatapos kitang patayin, susunod naman ang Piston na delivery rider. Mali. Dito ka nagtago, bilis. Naku, talagang binigay sa akin. Sino ka? Putang ina Montag. Patay ka na, tinatakot mo pa ako. Ah, yung high heels lang pala ang nahulog. Kinilabutan ako. Ano ba yun ang gagawin? Nasa akin talaga ang ifesi na ito. Kung ibibigay ko sa kanya, kaya niya akong patawarin. Hindi pwede. Nakita ko siyang pumatay. Kahit ibigay ko ang ifesi, papatayin pa rin niya ako. Naku, napakasama ng tadhana. Delivery guy lang ako. Bakit ako napasangkot sa ganitong gulo? Hindi ko alam kung nagsisinungaling ba ang babaeng ito. Bahala na. Hanapin ko muna ang USB sa bahay niya. Hindi pwede, kailangan kong tumawag sa pulis. Wala sa ibang lugar. Baka naman nasa kwarto PA. Saan mo ba'y tinago ang USB? Zan? Vala. Baka nasa ilalim ng kama. Sino ang tumatawag? Boss, kamusta diyan? Yung si Chen Linlin. Binigay ang USB sa isang delivery guy. Hanapin ninyo agad kung nasaan ang delivery guy. Sige boss. Hahanapin ko na. Kapag nakita, patayin agad. Ayokong. Makita niya ang bukas. Naiintindihan. Naku, dahil lang sa pagde-delivery, mawawalan ako ng buhay. Nandito lang si Zhao Longfei. Hindi ako makatawag sa pulis. Ano ang gagawin ko? Ah, alam ko na. Naglalaro. Hindi mo yan. Hakita ko ng papaya habang nag-delivery. Nandito ngayon ang pumatay sa tabi ko, hindi ako makatawag. Tumawag ka na ng pulis, bilis. Linfeng, nagbibiro ka lang ba dahil bored ka sa pag-delivery? Niloko ako. Hindi ako nagbibiro, tumawag ka na ng pulis. Pwede kang makulong sa pag-report ng fake emergency. Huwag kang magulo. Hindi ako nagkakagulo, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Kasalanan mo na matay ako sa laro. Ayaw ko nang kausapin ka. Yawan yun, babaeng ito. Mamamatay ako dahil sa'yo.
May bagong order. Mag-ingat sa pag-deliver. Sino ang nasa baba? Lumabas ka. Naku, siguradong patay na ako nito. May tapo ba es abahay? Sino yan? May tapo ba? Sinong nagpapapasok sa'yo? Food delivery pa. Pasensya na po. Nakita ko kasing bukas ang pinto kaya pumasok na ako. May bagong order po kayo. Pakitingnan. Cellphone mo yang kumakanta ka na? Opo, maraming oras ngayong peak hours. Automatic pa yung reminder. Pasensya na po kung nakakaabala. Sige, bigay mo yung order tapos alis ka na. Nakalagay dito. Oda ni MS. Shen, kayo po ba Asia? Asawa ako niya. Ano, kailangan pang mag-report sa'yo? Hindi na, hindi na. Sana masyahan kayo sa pagkain. Ang lapit ng tunog kanina, parang galing sa ilalim ng kama. Hoy, labas ka na, nakita. Ayaw mong lumabas? Sige, papatayin na lang kita. Baka nang anggamba lang ako? Buti na lang habang lumabas siya para kunin yung order. Nakapagtago ako sa aparador, kung hindi patay talaga ako. Hindi dapat ganon, baka habang kumukuha ako ng order, nakalipat siya ng pwesto. Please wag kang lalapit. Wala pang tao sa mundong, to ang nakakapagloko sa akin ng ganito. Kapag nahuli na kita, magdusa ka sa akin. Hindi pwede, hindi ako pwedeng maghintay na lang dito. Lumabas ka na, nakita. Pare-pareho lang naman ang patay, laban na lang. Sino yan? Multo. Bangkay ni Chen Linlin. Dapat nasa tabi ng kama, may kumakaladkad ng kumot sa ilalim. Madulas yung kumot kaya natulak yung bangkay. Nakakatakot naman. Alis diyan. Ikaf talaga. Laging nakakapagpadagdag ng problema. Sana hindi na bumalik. Hoy, lumabas ka. Naku, mukhang mamamatay talaga ako ngayon. Boss, ako. Bukas, paparating na. Bakit ang tagal mo? Traffic po kasi. Naku, si Zhao Longfei lang pala ang kasama. Kaya pa siguro, pag dalawa na siguradong hindi na. Anong gagawin? Siguradong patay na ako nito. Nahanap na ba yung lalaking yun? Lin Feng ang pangalan niya. Isa siyang full-time delivery rider sa Amaku Delivery Station. Pumunta kami sa kanyang dorm, walang tao. Pinabantayan ko ang mga tropa doon. Kapag nagpakita siya, hindi siya makakatakas. Pinaghihinalaan ko na wala siya sa delivery station. Nandito pa rin. Hoy, lumabas ka at hapin mo ang kamatayan. Lumabas ka! Balang ta. Paano kaya? Baka nasa ilalim ng kama. Sa likod ng kurtina. Boss! Bala talaga. Ang liit ng lugar na ito, imposibleng may nagtatago. Baka nagkamali ka. Nagkamali ako. Dahil sa pagpatay, sobrang stress ako. Paang may nakatingin sa likod ko. Palagi akong tinitingnan. Boss, huwag mo namang sabihin yan, nakakatakot. Sige na. Kinuha ni Lin Feng ang USB. Kailangan natin siyang mahuli bago mag-umaga. Kung hindi, pareho tayong malalagot. Huwag kang mag-alala, boss. Mahuhuli ko siya bago mag-umaga. Tumayo ka. Boss, ano yun? Ang bangkay ng taong yun ay nasa ibaba. Hindi ka ba nadudumihan? Malas. Labas tayo, magpahangin. Sige.
Nandiyan na. Kapag nagpakita siya, hindi siya makakatakas. Pinaghihinalaan ko na wala siya. SA Delivery Station. Nandito PA rin. Pasensya na, miss. Buhay ko ang nakataya. Kasalanan mo to, pinilit mo akong akitin. At pinilit mo pang ipasa sa akin ang FSE na to. Ano ba ang kasalanan ko? Ngayon, wala akong mapuntahan, walang tumutulong. Nagde-deliver lang ako ng pagkain, ano ba ang kasalanan ko? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Ikaw na delivery rider, 1 oras na ang nakalipas. Saan mo dinala ang order ko? Tapos hinangupan mo pa ako. Gusto mo bang ireklamo kita? Pasensya na, may nangyari kasi dito. Pasensya na. Hindi ko ma-deliver ang order mo ngayon. Hindi may deliver? Bakit hindi mo kinansela? Sayang ang oras ko. Naghintay ako ng mahigit 1 oras. Pasensya na, customer. Hindi ko makansela ang order. Custom phone dito, hindi ko ma-off ang delivery app. Kapag kinansela ang order, mag-assign ulit ang system. Kapag tumunog ulit ang phone, talagang patay na ako. Ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit hindi makansela? Anong klaseng ugali yan? Kung gusto mo, tumawag ka ng pulis. Nasa West Suburbia Villas ako. Ang kwarto sa ikalawang palapag ng 100 at 2 gusali ay hindi masaya. Hayaan mo akong arestuhin ng pulis. Ikaw, isang delivery rider lang. Ang lakas ng loob mo. Sagutin mo ang tawag ko. Magnanakaw. Patay ka sa akin. Lumabas ka. Huwag mo nang hanapin. Kay Chenlinlin ito. Tumunog ang cellphone. Nagulat ka naman. Pinatay ko na. Sige, labas na tayo. Naku, boss. Gumagalaw ang kumot. Parang may tao sa ilalim. Ano bang sinasabi mo? Sa ilalim ng kumot na ito? Bangkay ng babaeng ito yan. Sinong maglalakas loob na magtagot yan? Malamang nagkakamali lang ako ng pagkakita. Sige, bilisan nyo. Lumabas na tayo. Ang kakaiba ng kwartong ito. Sige. Naku, ano ang nangyari? Meron talagang tao. Ikaw ang magbuksan, ayoko, natatakot ako. Baka multo ni Chenlinlin? Pag sinabing gawin mo, gawin mo. Ang dami mong sinasabi. Naku, itong pusa na naman, hindi ba't pinalayas na natin? Siguro nung lumabas tayo kanina, pumasok siya. 2 bises na akong natakot sa pusa na to. Itapon na natin, ngayon na. Itatapon ko na. Kung magpapanggap kang patay ka ulit, papatayin kita ng todo. Itapon. Ayoko nang tingnan to. Alam kong bubuksan nila ang kumot. Buti na lang nakapagtago ako sa ilalim ng kama. Siguro naman naniniwala na silang wala na ako. Hintayin ko na lang ang tamang pagkakataon para makaalis. Ang tagal na nito. Kahit isang delivery rider, hindi nila mahagilap. Saan pa kayo? Isang gabi lang ang ibibigay ko sa inyo. Bago sumikat ang araw bukas, kung hindi nyo siya mahuli. Papatayin ko kayong lahat. Boss! Boss, huwag po kayong magalit. Nagpadala na ako ng tao para tingnan na. CCTV sa kalye. Malalaman na natin kung saan pumunta yung lalaki. Naku! Sa CCE, nakita lang akong pumasok, hindi lumabas. Alam nilang nandito pa ako. Tapos na ang lahat. Ano nang gagawin ko? Kapag nakita nila ang footage, siguradong patay ako. Kailangan kong tumawag sa pulis ngayon habang may oras pa. May uri ng hindi tumakbo sa pagbuo ng 100 at 2 ng Yida Villa area sa kanlurang subur. Anong ibig mong sabihin? Nandito ka na? Natatakot ka na ngayon? Huli na. Makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Tapos na. Kung talagang pupuntahan niya ako,
At magkasalubong sila ni Xiao Longfei. Baka magandang pagkakataon para makaalis ako. Takot ako sa'yo. Marami akong bodyguard dito. Maglakas loob kang pumunta. At babaliin ko ang mga binti mo. Mga kapatid, humanda. Si bro, anong nangyari? Hanapin natin ang delivery rider. Zakay, alis. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan itong lalaking ito. Mas mabuting tumawag na lang tayo ng pulis. Magandang araw, ito ang isa-isa Zero Emergency Service Center. Magandang araw, gusto kong magreklamo. Ako ay nawalan ng kuryente. Boss lang, buksan mo ang pinto. Dumating na ang footage ng CCTV. Pasok. Boss. Ito ang footage na nakuha namin sa property management. Yene, ang ganda ng babaeng ito. Ang oras na pumasok itong lalaki ay 4 oras 30 minuto ng hapon. Kailan siya umalis? Tinignan namin ang footage pagkatapos ng 4 oras 30 minuto. Hanggang 1:0 minuto ang nakalipas, hindi pa siya umaalis. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi siya umalis? Boss, alam ko kung nasaan siya. Pero pwede mo bang pangako sa akin na hindi ka magagalit? Zino ka, ba? Alam mo na tapos hindi mo sasabihin? Boss, naglagay siya ng CCTV sa loob ng iyong kwarto. Boss, pasensya na boss, ang ganda kasi ng asawa mo. Hindi ko napigilan ang sarili ko, boss. Patawarin mo na ako ngayon, boss, papatayin kita. Tigil, boss. Hinuli niya ang iyong babae. Hindi pwedeng hayaan siya. Hindi. Ang ganda ng kuha. Hahaha. Nahuli kita. Pasok. Buksan Montag. Bilisan Montag. Umalis ka. Ikaf. Ang galing mong magtago. Ginagawa mo akong tanga. Masaya ba? Bitawan mo ako. Dalhin nyo dito ang tao. Ilabas nyo. Bitawan mo ako. Nasaan ang USB? Naibigay ko na ang IFESI, mas mabuting huwag mo akong galawin. Hindi pwedeng ibigay ang IFESI kung hindi patay ako. Katarantaduhan, hindi ka pa lumalabas ng kwarto. Paano mo na ibigay ang USB? Ano ba ang pakialam mo? Basta nasa. Kaibigan ko na ang IFESI kung gagalawin mo ako. Ipapalabas kita sa balita bukas. Hahaha, subukan mo pa ako. Wala ka pa sa kalye, hanapin nyo. Boss, bala. Hanapin sa ibang lugar. Kung ibibigay mo ngayon, pwede kong isipin na huwag kang patayin ng buo. Pero kapag nahuli ka nila, malaking problema na ito para sa iyo. Sabi ko na nga ba? Naipadala ko na ang IFESI. Hindi ka titigil hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Ha? Boss, hindi ba ito yung lalagyan ng USB? Anon gayon? Ano pa ba ang masasabi? Congratulations sa'yo. Nakakangiti ka pa? Kapag nakita ko ang USB, patay ka. Kahit ibigay ko o hindi ang IFESI, patay pa rin ako. Dahil, nakita ko rin na pumatay ka. Ha ha ha. Mabuti naman at naiintindihan mo. Pero dahil sa tagal mong pinaglaruan ako ngayon, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Anong pagpipilian? Pwede mo ba akong palayain? Ano ka, Hilo? Pwede kang pumili kung paano ka mamamatay. Sabihin mo, paano mo gusto mamatay? Huwag kang magsalita ng maaga. Paano mo nalaman na? Nasa loob ng kahon ang IFESI. Tiyak na nasa loob ito ng kahon. Malinaw ang nakita sa surveillance sa kwarto. Nay, hindi isang beses mo binuksan ang kahon na ito at kinuha ang USB mula sa loob. Ikaw ang magbukas nito. Boss, hindi ka o kaya. Pero kaya mong mang-espiya sa babae ko. Ay, boss.
Alam ko na mali ako. Okay lang yon kung babae lang. Pero paulit-ulit mo siyang binabanggi sa harap ng mga tropa. Nahihiya ako, boss. Pasensya na. Hindi ko na ulitin. Gayon. Dapat pareho kayong nandito. Ikaw at ang USB. Buksan mo ang kahon. Kung nandiyan ang USB, buhay ka. Kung wala, patay ka. Boss. Ako. Mali talaga ako. Buksan Montag. Boss, ako. Kuya lang, huwag mo akong patayin. Huwag, huwag. Saan niya itinago ang USB? Matalino ka nga, pero nadali ka rin. Ang USB, hindi talaga umalis sa kwartong ito. Kahit na, wala sa bulsa. Alang, biyakin mo ang tiyan niya. Hanapin ang USB. Huwag kuya, huwag. Linfeng, lumabas ka. Sino yan sa labas? Tapusin mo na yan. Linfeng, lumabas ka. Sino kayo? Ikaw BASI Linfeng? Baka sila ang mga kasama ni Linfeng? Ano? Ano ba ang gusto mong gawin? Kaya pala ang yabang mo. Ah, nakatira ka pala sa villa. Ano naman kung nakatira sa villa? Hahaha, mayaman pala ang nagde-deliver ng pagkain. Naki-experience lang NG buhay? Kaya pala ang tapang mong sumagot. Anong delivery boy ka? Anong experience ng buhay? Umalis ka diyan. Wala kang karapatang magsalita dito. Oy, pare. Baka may misunderstanding ka? Misunderstanding? Hindi mo ako dineliveran ng pagkain. Kaya nagutom ako ng walang kwenta buong gabi. Alam mo ba kung sino kami? Wala akong pakialam kung sino ka. Gusto mong mamatay? Mga tropa, humanda. 2 tao na ang namatay ngayong gabi. Hindi na pwedeng magkamali pa. Tigil muna. Linfeng, kahit sino pa ang dumating ngayon. Gagantihan kita. Oy pare, yung Linfeng na sinasabi Montag. Young delivery boy. Nakukunwari KPA, ikafyun e. Misunderstanding lang. Hindi ako si Linfeng. Yung delivery boy, ilang oras na ang nakalipas. Nandito nga siya. Pero umalis na siya. Umalis? Oo, umalis. Hinahanap ko rin siya. Ninakawan niya ako. So, misunderstanding lang pala? Kung mahuli mo siya, sabihan mo ako. Gagantihan ko rin siya. Hindi ako naniniwala. Ilabas Montag ang cellphone emaw. Naririnig ko si Linfeng sa loob. Wala siya sa loob. Umalis ka na. Mga tropa, humanda. Binigyan na kita ng respeto. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong pakialam kung ano ang relasyon ninyo kay Linfeng. Ibigay niyo siya sa akin ngayon. Kung hindi, hindi ito matatapos. Pare, ano ba talaga ang problema mo kay Linfeng? Hindi niya dineliver ang order ko at bastos siya. Gagantihan ko siya. Ganyan lang ang problema? Mas importante ang problema ko sa kanya. Par, bigyan mo ako ng respeto. Hanapin mo siya sa ibang aw. Sino ka, BA? Pabigyan kita ng respeto. Boss, hindi na pwedeng mag-away pa. Baka magreklamo ang mga kapitbahay. Tama na. Ano? Pinayagan kitang mauna, pero pagkatapos mong magsalita, dapat ibigay mo siya sa akin. Pwede. Sana sinabi Montag na agad yan. Nasaan si Linfeng? Es akwato. Mga tropa. Pasok at gantihan natin siya. Hoy, bubunutin ka o yang bibig Montag. Nasaan siya? Tumakas yung loko. Habulin ninyo. Ano pang hinihintay ninyo? Habulin. Habulin. Tumigil ka. Habulin ninyo, huwag ninyong pabayaang makatakas. Habulin, huwag kang tatakbo. Habulin, huwag kang tatakbo. Teka. Kasalanan Montag, 2. Nakawala, yang putong inang delivery rider. Paano naging kasalanan ko? Kung hindi ka nakikialam, naisumbong ko na sana siya. Sinira Montag ang plano ka o, kung hindi natin siya mahuli ngayong gabi. Una kitang papatayin. Ngayon, wala na ang mga tao mo. Kung magdadaldal ka pa, unahan na kita.
Sino gusto mong patayin, kuya? Zeno, kuya? Pasensya na. Kuya, huwag mo akong patayin. Alam ko kung saan pupunta si Linfeng. Saan? Takbo. Bilisan Montag. Takbo. Ngayon, wala ka ng takas. Tingnan Montag. Bakit nakawala na naman siya? Habulin. Manong, sa Harmony Garden, bilis. Bilis. Pasensya na boss, nawala siya. Hindi siya mawawala. Ang girlfriend ni Linfeng. Nakatira sa Harmony Garden, unit 107. Kunin natin siya. Nasend ko na sa iyo ang picture niya. Anong oras na? Bakit hindi pa umuwi si Linfeng? Manong, lobat na ang phone ko. Pwede bang hiramin ang phone mo? Para makatawag? Pasensya na. Hindi pwede ang phone. Sige, salamat, Manong. Dapat bang mag-report sa pulis? Huwag kang mag-report. Si Zhao Longfei ang hari ng ilalim. Sa Jiangcheng. Kapag hindi siya nahuli ng pulis, patay tayo. Pareho lang ang kahihinatnan mo dahil nakita mo siyang pumatay. Kung mag-report ka, may pag-asa ka pang mabuhay. Kung hindi, siguradong patay ka. Mag-report ka. Bakit ako naging killer? Linfeng, payo ko sa iyo, huwag kang mag-report. Ayaw mo rin namang ibigay ang CCTV footage sa pulis, di ba? Zhao Longfei, ginawa mo to. Fake ang CCTV footage, di ba? Wala akong pakialam. Ipaliwanag mo sa pulis. Ano ba talaga ang gusto mo? Delivery rider lang ako. Bigay mo sa akin ang USB at tanggalin ko ang video. Deal? Akala mo ba tanga ako? Kapag binigay ko sa iyo ang ifesi, papatayin mo na ako. Kung alam mo ang ugali ko, ibigay mo na agad. Gagawin kitang madali. Zhao Longfei, hindi ko ibibigay sa iyo ang ifesi. Buhay ko to. Kung hindi man, magsasama tayong mawala. Linfeng, ang tapang mo pala. Pero hindi ko alam kung ganoon din ang girlfriend mo. Ano ang sinasabi mo? Binabalaan kita, Zhao Longfei. Kung gagalawin mo si Wanyon, papatayin kita. Hahaha, ang galit mo ay walang silbi. Bigyan mo ako ng USB bago mag-umaga o magdusa ka. Hoy! Hoy, Wanyon. Okay ka lang? Ako pa ang dapat magtanong sa'yo. Kanina, pinapagulo mo ako at pinagsinungaling sa pulis. Ngayon, gabi na at wala ka pa rin sa bahay, Linfeng. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mahirap ipaliwanag sa ngayon, pero ganito na lang. Isara mo muna ang mga bintana at pinto, tapos tingnan mo sa people. Kung may ibang tao, Linfeng, huwag mo akong takutin. Wanyon, anong nangyayari? Anong nangyayari? Okay ka lang? Linfeng, sa harap ng bahay natin, may mamamatay tao. Wanyon, huwag kang matakot. Papunta na ako sa bahay. Tumawag ka na sa pulis ngayon na. Sige, ibababa ko na muna. Ano ang gagawin ko? Okay, talagang gagawa ng masama si Wanyon, ano ang gagawin ko? Siya ang mayaman at makapangyarihan sa Jiangcheng. Ako ay isang delivery rider lang, paano ako makikipaglaban? Binata, mula nang sumakay ka, paang may problema ka. May nangyari ba? Kuya, kung may nagbabanta sa pamilya mo, at hindi mo kayang labanan ang taong iyon, ano ang dapat gawin? Depende sa sitwasyon kung maaring pag-usapan. Pag-usapan natin. Dahil mas mahalaga ang kapayapaan. Kung hindi naman maayos sa usapan, Lumaban ka. Sa mundong ito, ang pamilya, ang pinakamahalaga. Kung isa kang tunay na lalaki, at hindi mo kayang protektahan, ang iyong pamilya, ano pa ang silbi? Hindi buhay Montag? naiintindihan ko na.
Salamat po, kuya. Kumusta si Wanyon? Nagreklamo na ba? Anong reklamo? Kasalanan mo kasi tinakot mo ako. Ano ibig mong sabihin? Yung tao kanina, kapitbahay lang natin. Madilim kasi sa pasilyo kaya hindi ko nakilala. Dahil sa tawag mo, akala ko mamamatay tao siya. Buti naman kung hindi. Napakatuso ni Zhao Longfei. Kung nahuli na niya si Wanyon. Tapos gamitin ang phone ni Wanyon para kausapin ako. Hindi mag-disconnect si Wanyon sa akin. Baka siya ay... Ano ba? Medyo nag-aalala ko, pwedeng mag-video call tayo. Video call pa? Anong oras na? Matutulog na ako. Kung ayaw mo video, voice message na lang para marinig ko boses mo. Sige na, matutulog na ako. Sige na, matutulog na ako. Boses ni Wanyon yun, baka nag-overthink lang ako. Matulog ka muna, malapit na ako umuwi. Sige na, matutulog na ako. Yung voice message ni Wanyon, parehong-pareho sa kahapon. Pati yung pag-umbol, eksaktong-eksakto. Paano nangyari yun? May nag-record siguro ng boses niya. Napatay na si Wanyon. Video call ngayon o tatawag ako ng pulis? Linfeng, ano ba talaga gusto mo? Hindi mo ba ako papatulugin? Pasensya na baby, akala ko may tao. Nag-record ng boses mo, buti okay ka lang. Kung ganyan ka pa, parang baliw. Iba-block kita. Hindi na, isara mo pinto at bintana bago matulog. Nakalock na, bye. May isa pang tao sa kwarto. Kuya, bilisan mo po. Hindi na, traffic sa harap. Kuya, baka may nangyari sa girlfriend ko. Kailangan kong umuwi agad, ako. Hoy, umupo ka. Malayo PA tayo sa Harmony Garden. Kung lalakarin Montag yan, umaga na makarating ka. Tatawag na lang ako ng pulis. Hoy, pare, payo ka ulang. Tumawag ka muna para sigurado, pag nag-false alarm ka. Illegal yan. Sino ka? Nasaan girlfriend ko? Linfeng di ba? Best friend ikaw ni Wanyon. Ako si Wang Gumumo. Pamilyar boses mo, parang narinig ko na dati. Siguro dati, nakakausap ko si Wanyon. Narinig Montag. Bakit ka nasa bahay ko? Ikaw kasi, tumawag ka para takutin si Wanyon. Natakot si Wanyon kaya pinapunta niya ako para samahan siya. Kung ganon. Yung tao kanina sa tabi ng kurtina, ikaw yun? Oo, ako yun. Nasaan si Wanyon? Nasa CR si Wanyon, hindi dala ang phone niya. Paglabas niya, papatawagan ko siya sa'yo. Sige, bababa na muna ako. Di na kita papansinin, tinatawag ako ni Menki para mamasyal. Hay. Sino si Menki? Wala akong pakialam. Ilang beses ko na sinasabi sa'yo. Si Menki lang ang tunay kong best friend. Bakit palagi mong nakakalimutan? Hindi, sinabi sa akin ni Wanyon dati. Isang best friend lang niya, si Menki. Ako ang best friend ni Wanyon. Ako si Wang Gumumo. Sino siya? Baka pinadala ni Zhao Longfei. Tiyak yun, isang babae. Mas madaling lukuhin si Wanyon para magbukas ng pinto. Tapos pasukin para hulihin siya. Hindi pwede, kailangan kong tumawag ng pulis agad. Huy. Hoy, huwag kang magpanik, hindi traffic ngayon. Bibilisan ko, mga 10 minuto na lang. Sige, bilisan mo. Hindi pa lumalabas si Wanyon. Tawag ka mamaya. Sino ka talaga? Anong ginawa mo kay Wanyon? Ano ba? Ako ang best friend ni Wanyon. Anong magagawa ko sa kanya? Nagsisinungaling ka, sinabi ni Wanyon. Isang best friend lang niya. Si Menki, hindi ikaw. Ah, hindi ko na ipaliwanag ng maayos.
Ako ang best friend ni Wanyon noong college. Hindi na kami masyadong nag-usap pagkatapos graduate. Baka hindi niya nasabi sa'yo. Hindi ako naniniwala. Eto, ipapadala ko sa'yo. Ang picture naming dalawa ni Wanyon. Tingnan mo. Nakikita mo yung butterfly birthmark? Ako yun. Medyo pamilyar nga yung birthmark na yan. Pamilyar ka na dyan. Tiyak na pinost ni Wanyon iyan. Ako at ang kanyang mga kaibigan. Baka nagkamali lang ako. Sige, bababa na ako. Hintayin natin si Wanyon sa CR. Papatawagin ko siya sa iyo. Photoshop lang iyong larawan. Kabilang din siya sa grupo ni Zhao Longfei. Kuya, ano na naman? Sino ka ba talaga? Photoshop lang iyong larawan na pinadala mo. Sa mga litrato ni Wanyon sa kanyang mga kaibigan. Wala ka talaga doon. Valabi Akio. Marami kaming litreto noon. Kasi noong estudyante pa ako, nagpa-plastic surgery ako. Kaya noong kumuha ng litreto, hindi ko pinapost ni Wanyon ang aming litreto. Nagsisinungaling ka pa rin. Mukhang ikaw ay kasama ni Zhao Longfei. Ano bang sinasabi mong tag? Zino si Zhao Longfei? Nagpapanggap ka pa. Hindi ba't gusto ninyo ang ifesi na yon? Sasabihin ko sa'yo, pakawalan mo si Wanyon at ibibigay ko sa'yo ang ifesi. Kung gagalawin niyo si Wanyon kahit isang daliri. Kahit bumagsak ako sa impyerno. Hindi ko kayo palamasin. Palif kabe a? Bakit hindi mo ako mapagkatiwalaan? Sandali lang, kukunin ko ang aking telepono para ipakita sa iyo. Tingnan mo mismo. Isang litrato lang ang pinost ni Wanyon. Navala ako. Paumanhin. Paumanhin, sobrang kinabahan ako. Nagkamali ako sa'yo. Okay lang. Ang pagkakabahagi ay tanda ng pagmamahal mo sa kanya. Natutuwa ako para kay Wanyon. Sige, mamaya na lang. Siguraduhin mong tatawag si Wanyon sa akin. Sige, bababa na ako. Bilisan mo, malapit na si Lin Feng sa bahay. Bilisan mo, malapit na si Lin Feng sa bahay. Boses ni Alang iyon. Naku, hinuli talaga nila si Wanyon. Anong nangyari sa iyo, binata? Kuya. Naku, wala na ako. Ako ang dahilan ng pagkamatay ng aking kasintahan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Malapit na tayo. Kung may totoong nangyari, tatawag ako ng pulis para sa iyo. Kuya. Natatakot akong tumawag ng pulis. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Binata. Ang pinakamabisang paraan upang malampasan ang takot ay hapin ito ng direkta. Kung gusto mong lutasin ang problema sa mundong ito, walang problema na hindi kayang lutasin. Alam ko na ang dapat kong gawin. Kumusta? Naisip mo na ba ng maigi? Zhao Longfei. Kung lalaki ka, harapin mo ako. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng girlfriend ko? Anong sinasabi mong nananakit ng babae? Hindi ba't ikaw ang nag-utos kaya lang na itali ang girlfriend ko? Sasabihin ko sa'yo, kapag ginawa mo siya, ipaglalaban ko siya. Anong kinalaman ko sa pagkawala ng girlfriend mo? Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng problema mo. Zhao Longfei, ang gusto mo lang ba ay ang ifesi? Sasabihin ko sa'yo, kung kailangan, magsasakripisyo tayo pareho. Bata, kayang-kaya kitang patayin, sumunod ka na lang. Ibigay mo sa akin ang USB. Igase, di ba? Sige, hintayin mo ako. Nakarating na tayo, binata. Wanyon, nakauwi na ako. Wanyon. Nasaan ka? Wanyon, nasaan ka? Wanyon. Sino ka? MS, Yivan Yun, DIBA, ikaf ang girlfriend ni Lin Feng? Sino ka? Bakit ka nasa bahay namin? Huwag mo akong tanungin kung sino ako. Binigyan ka ba ni Lin Feng ng USB? Anong iksi? Hindi ko alam. Ibigay mo sa akin ang USB. Kung hindi, papatayin kita. Talagang hindi ko alam. Susumat. Hindi mangyayari yon kay Wanyon. 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 Zhao Longfei, hayop ka. Pinatay mo ang girlfriend ko, papatayin kita. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Paano ako makakapatay? Lin Feng, tulungan mo ako. Wanyon, huwag kang matakot. Malapit ng umaga, may 1 oras ka para ibigay sa akin ang USB. Kung hindi, ililibing ko siya. Kung mamamatay, sabay tayo.
Manong, puntahan natin ang West Suburbia Villas. Binata, kanina ka PA galing doon, bakit ka babalik? Baka may nangyari talaga. Huwag mo nang isipin, magmaneho na tayo. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Walang silbi. Ako lang ang makakasagot nito. Ziganan ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Mga minamahal na tagapakinig. Ngayon ay Abril 1, araw ng mga biro. Nais kong batiin kayong lahat ng maligayang araw ng mga biro. Araw ng mga biro. Sana biro lang din ang lahat ng ito, isang araw na puno ng tawanan. Pwede kayong magbiruan ng mga kaibigan. Pwede rin kayong magloko ng mga kasintahan. Pero dito, gusto ko lang paalalahanan ang lahat, may panganib din ang pagloloko. Dapat may limitasyon ang biro, kahit nakakatuwa, kung hindi mo titimbangin. Madaling mauwi sa malaking problema. Tol, narating na natin. Manong, lahat ng pera ko ay para sa'yo. Kung hindi ako lumabas sa loob ng kalahating oras, tumawag ka ng pulis. Huwag kang mag-alala, Tol. Sino yan? Pumunta ka roon, ako naman dito. Tingnan natin kung sino ang maliit na kaibigan. Tol, alam kong ikaf yan. Tol, nakita na naman tayo. Bitawan mo ako. Zolong Fei. Pakawalan mo ang kasintahan ko. Pwede ko siyang pakawalan, wala siyang alam, pero ikaw. Nakita mo akong pumatay, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Tunay na lalaki, isang salita ay sapat na. Pakawalan mo si Wan Yun. Gawin mo sa akin ang gusto mong patayin man o kahirapan. Magaling, tunay kang lalaki, ibigay mo lang sa akin ang USB ngayon. Kakakabalan ka OSI Iwan yun. Ang EFSU na yon. Hindi yan umalis sa kwartong ito. Imposible, hinalungkat ko na ang lahat ng kwarto. Wala talaga rito ang USB. Ang supot ng swerte sa pusa. Hinahanap mo ba? Tol, ailan mo yan itinago? Talagang ikaw. Si. Ang galing mong magtago. Kahit papaano, mamamatay ka rin. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang laman ng USB na ito. Mahal. Pumatay. Huwag kang lalapit. Wag kang lalapit. Anong nasabi mo? Sabi ko, huwag mo akong patayin. Umalis ka na. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Layas. Dito sa BSA, hindi ba dapat? Ang ebidensya ng krimen ni Zhao Longfei. Bakit cartoons? Bahala na, iligtas muna natin si Wan Yun. Wan Yun. Wang Mumu. Chen Linlin. Multo. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot, hindi ako patay. Puro acting lang yun. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ng personal. Na sinakal ka ni Zhao Longfei hanggang mamatay. Paano naging acting lang yon? Peak lahat, tu, hindi ka o may paliwanag. Labas na kayo. Linfeng, maligayang araw ng mga biro. Wan Yu, ano ba talaga ang nangyayari? Araw ng mga biro ngayon at 3rd anniversary din ng pagmamahalan natin. Nakalimutan mo ba? Hindi sandali, naguguluhan ako. Siya, best friend ko noong college. Si Chen Linlin, yung streamer na madalas mong pinapanood. Naalala ko, anniversary natin ay kasabay ng araw ng mga biro. Gusto kong bigyan ka ng anniversary na hindi mo malilimutan. Kaya nagplano kami ni Linlin ng ganito. Kung ganon, biro lang lahat to.
Sinasadya ninyong takutin ako. Si Zhao Longfei, si Alang at yung mga bodyguard. Pati yung mga nag-order na food at si Lizzie. Peke lahat yan. Professional actors lang namin sila. Sumasabay lang sa acting namin. Hey, Lizzie. Pek, Pwede ang pagpatay ni Xiaolong Fei. Nakatayo ako rito ng buhay. Siyempre, Pek. Pero totoo akong pumatay.